Para nga po sa inyong kaalaman mga idol, isang araw mula nang pumasok ang San Antonio Spurs sa NBA Finals para kalabanin ng New York Knicks, inilabas na rin naman ng NBA ang game schedule sa Game 1 at Game 2 sa home court ng San Antonio Spurs. Tama nga ang inyong narinig, ang Spurs ang may hawak ng home court advantage sa mga unang games. Kaya wag nga kayong magtaka kung bakit Spurs ang liyamado sa Game 1. Pero sa kabila niyan, may kakayahan pa rin ng Knicks na ma-upset dito ang Spurs since 3 beses nga nilang paghaharap, 2 beses nga nila itong tinalo. Siyempre at kaisa-isang talo ng Knicks sa kanilang head-to-head ng Spurs, naging dikit pa ang laro. Kaya asahan na nga ninyong magiging mainit at dikit ang storya ng Game 1. Kita sa nakalipas na paghaharap na merong nakahandang plano ang Knicks para mapaslow down si Victor Wembanyama at posible natin itong makita sa unang game ng NBA Finals na mangyayari sa June 4. Samantala, dito naman tayo. Though kakasimula pa lamang ng NBA Finals at hindi pa nag-uumpisa ang off-season, maraming mga trade proposal na nga ang nagsilabasan ngayon patungkol sa Los Angeles Lakers. At isa sa pinag-uusapan sa social media ang inilabas na 3-team trade scenario sa pagitan ng Los Angeles Lakers, Boston Celtics at ang Milwaukee Bucks. Bali dito, makukuha ng Milwaukee Bucks si Jaylen Brown na masusungkit naman ng Boston si Austin Reeves, habang makukuha naman dito ng Lakers ang matagal ng gusto at target na si Giannis Antetokounmpo. Bale, sa part ng Milwaukee, magkakaroon sila ng bagong superstar na bubuhat sa team at isang franchise player. Makakakuha rin naman sila dito ng ilang draft pick na magagamit sa pagkuha ng mga batang player. Habang ang Boston makakakuha ng lehitimong point guard na ipangtatandem kay Jason Tatum. Samantalang matutupad na rin naman ng Lakers sa trade na ito ang kanilang planong mabuo sina Luka Doncic at Giannis Antetokounmpo. Kaya magbe-benefit nga ang tatlong team na ito sa ganitong klaseng trade proposal ngayong off-season. Sa kabilang banda, dahil nga sa maagang pagkakalaglag ng Houston Rockets ngayong playoffs, isang malaking katanungan ngayon, kakailanganin pa ba ng kanilang team na magsagawa ng isang malakihang trade sa off-season para mag-compete sa kampyonato next year? Well, kung si Kevin Durant ang tatanungin, ito ang mismong nagsabi wala rin naman siyang problema sa kasalukuyang lineup ng team ngayon. Maganda ang nilalaro sa nagdaang regular season, sadyang nagka-problema lamang sila sa first round sa dami ng mga players na nawala at nagtamo ng injury. Kaya siya na nga ang magdedesisyon na hindi kailangan ng Rockets baguhin ang kanilang lineup. Kailangan lamang ng team ibalik ang mga manlalaro at manatili silang healthy buong season. Kapag nagawa nila yan, sinisigurado nga niya na magkakaroon sila ng mas mataas na chance ang makapasok sa NBA Finals at mag-compete sa kampyonato sa susunod na taon. As of now, desidido pa rin si Kevin Durant na pangunahan ng Houston Rockets nang walang ginagawang pagbabago sa kanilang roster. Anong masasabi nyo dito mga idol?